Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 29 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Job, chapter 24. Inireklamo ni Job ang ginagawa ng masama. Basa. Job chapter 24 verse 1. Bakit di nagtatakda ang makapangyarihang Diyos ng araw na paghukom upang maksaksihan ng mga matuwid ang kanyang paghatol? Verse 2. Binabago ng mga tao ang hangganan ng mga lupa, nagnanakaw ng mga hayop na iba ang nag-alaga. Verse 3. Tinatangay nila ang asno ng mga olila, kinakamkam sa mga byuda ang bakang isinangla. Verse 4. Ang mahirap ay itinataboy sa lansangan at dahil sa takot naghanap ito ng taguan. Job chapter 24 verse 5. Kaya ang dukha tulad ay asnong mailap, hinahalughog ang gubat, mapakain lang ang anak. Verse 6. Gumagapas sila sa bukid na hindi kanila natirang ubas ng mga masasama pinupulot nila. Verse 7. Kanilang katawan ay walang saplot, sa lamig ng gabi wala man lang kumot. Verse 8. Nauulanan sila doon sa kabundukan, mga pagitan ng bato ang kanilang silungan. Verse 9. Inaalipin ng masasama ang mga ulila, mga anak ng may utang kanilang kinukuha. Verse 10. Hubad na pinaglalakad ang mga mahirap, labis ang gutom habang sila'y pinapagapas. Verse 11. Sila ang nagkakatas ng obas at tulibo, ngunit di man lamang na makatikim ng alak at langis nito. Verse 12. Mga naghihingalo at mga sugatan sa loob ng lungsod ay nagdadaingan, ngunit di pa rin pansin ng Diyos ang kanilang panawagan. Verse 13. May mga taong nagtatakwil sa liwanag, di nila ito na maunawaan, patnubayan nito'y ayaw sundan. Verse 14. Bumabangon ang mga mamamatay tao sa madaling araw at ang kawawang dukhay kanyang pinapaslang. Pagsapit naman ng gabi, siya ay nagnanakaw. Verse 15. Ang nakikiapid ay naghintay na dumilim, nagtatakip ng mukha upang walang makapansin. Verse 16. Kung gabi naman sumasalakay ang mga magnanakaw, ayaw nila sa liwanag, kaya't nagtatago pagsikat ng araw. Job chapter 24 verse 17. Liwanag ng araw ay kanilang kinatatakutan, ngunit di sila nasisindak sa matinding kadiliman. Verse 18. Sinabi ni Zophar, ang masamang tao ay tinatangay ng baha, sinumpa ng Diyos ang kanilang lupa, sa ubasan nila'y niwalang mangahas magsaka. Verse 19. Kung paanong ang yelo ay natutunaw sa tag-init, gayon din ang masama naglalaho sa daigdig. Job chapter 24 verse 20. Kahit ang kanyang ina sa kanya'y nakakalimot, parang punong nabuwal, inuuod at nabubulok. Verse 21. Pagkat inapiniya ang babaeng di nagkaanak, at ang mga byuda ay kanyang hinamak. Verse 22. Winawasak ng Diyos ang buhay ng malalakas, kapag siya ay kumilos, ang masamay nagwawakas. Verse 23. Hayaan man ng Diyos na mabuhay ito ng tiwasay, sa bawat sandali siya'y nagbabantay. Verse 24. Umunlad man ang masama, ngunit panandalian lamang, natutuyo ring tulad ng damo at halaman, parang bungkos ng inaani na binonot sa taniman. Job chapter 24 verse 25. Kasinungalingan ba ang sinasabi ko? Sinong makapagpapatunay na ito'y di totoo? Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Job chapter 25 verse 1. Ito naman ang sagot. Nandito na tayo sa Job chapter 25 guys. Pakisabayan ako ng basa. Job chapter 25 verse 1. Ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita. Verse 2. Makapangyarihan ang Diyos, dapat siyang igalang, naghaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Verse 3. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang, lahat ay nasisikatan ng kanyang kaliwanagan. Verse 4. Maari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos? Para sa Diyos ang buwan ay walang ningning, at ang mga bituin ay marumi sa kanyang tingin. Job chapter 25 verse 6. Hala, napaka-ex ng chapter 25 guys. Hanggang verse 6 lang siya. Job chapter 25 verse 6. Gaano pa ang tao na isa lamang
hamak na uod, may halaga kaya siya sa paningin ng Diyos? Oo naman. Sabi nga di ba, ang mga bulaklak, nabubuhay sila kahit walang buhay guys, yung ganun. Pero mas sigit tayong tao na mapalad. Okay, nandito tayo sa Job chapter 26. Inahayag ni Job ang kapangyarihan ng Diyos. Basa ulit. Nandito na tayo sa Job chapter 26 verse 1. Tumugon naman si Job, verse 2, malaking tulong ka sa akin na isang mahina. Sa palagay mo'y sumasaklolo ka sa akin na taong kawawa? Verse 3, ang walang nalalaman ay iyo bang tinuruan at ang tao bang hangal ay binigyan ng karunungan? Verse 4, sino kaya makikinig sa sinasabi mo? Ang sino bang espiritu ang nag-uudyok na sabihin ito? Verse 5, ang sagot ni Bildad, sa takot ay nanginginig maging ang kalaliman, ganoon din itong dagat ang dooy naninirahan. Verse 6, ang daigdig ng mga patay lantad sa mata ng Diyos, sa paningin niya ay walang maikukubling lubos. Verse 7, ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay, ibiniti niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Verse 8, ang tubig ay iniipon sa balumbon ng mga ulap at pinipigil niya ito kahit na anong bigat. Verse 9, ang buwan ng kabilugan sa ulap ay kanyang tinatakpan. Verse 10, pinaghiwalay niya ang liwanag sa kadiliman ng bilog na guhit sa ibabaw ng karagatan. Verse 11, mga haligi nitong langit ay nanginginig sa takot na uga na nayayanig kapag sinaway ng Diyos. Verse 12, sa kanyang kapangyarihan, pinatahimik niya ang dagat. Dagat Okay, ulitin ko. Job chapter 26 verse 12, sa kanyang kapangyarihan, pinatahimik niya ang dagat, sa kanyang karunungan, pinuksan niya ang dambuhalang si Rahab. Verse 13, sa pamamagitan ng hininga niya, ang langit ay umaaliwalas. Pinuksa ang kamay niya, ang dambuhalang tumatakas. Verse 14, maliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin lubos na maunawaan. Sino kaya ang tatarok sa tunay niyang kadakilaan? Nandito na tayo sa aklat ng Job chapter 27. Ipinaliwanag ni Job ang bahagi ng masama. Job chapter 27, first time nating makabasa ng 4 na chapter, guys. Kasi ang iiksi lang naman kasi ng ng chapter. Okay, Job chapter 27, ipinaliwanag ni Job ang bahagi ng masama. Job chapter 27 verse 1, muling tumugon si Job. Verse 2, isinusumpa ko sa Diyos na sa akin nagkait ng katarungan, sa makapangyarihang Diyos na nagdulot sa akin ng kapaitan. Verse 3 to 4, habang mayroon akong hininga na Diyos ang nagbibigay, ang labi ko'y walang bibigkasing kasinungalingan, ang aking sasabihin ay pawang katotohanan. Verse 5, hindi ko matatanggap na kayo ay may katwiran, igigiit hanggang kamatayan na ako'y walang kasalanan. Verse 6, hindi ko'y susuko ang aking katwiran, bodhi ko'y malinis, di ako sinusumbatan. Verse 7, parusahan nawa ang lahat ng agi lumalapastangan, ito ring nawa silang lahat na makasalanan. Verse 8, ang makasalanan ay mayroon pa bang pag-asa kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya? Verse 9, pagsapit ng kaguluhan, papakinggan kaya ng Diyos ang kanyang panawagan? Verse 10, ito kaya ay mananalig sa makapangyarihan at sa lahat ng araw, Diyos ay tatawagan. Verse 11, ang kalooban ng Diyos sa inyo'y sasabihin at aking ihahayag ang nais niyang gawin. Job chapter 27 verse 12, ang lahat ng ito'y inyo namang nalalaman, subalit ang salita ninyo'y pawang walang kabuluhan. Verse 13, ang sagot ni Zubar, sa masama ay ganito, ang inihanda ng Diyos sa mararahas ay ito ang parusang ibubuhos. Verse 14, magkakaanak sila ng marami, ngunit mamamatay sa digmaan, ang kanilang mga anak gutom ang mararanasan. Ayoko talaga ng digmaan, guys. Nakakainis. Marami yan namamatay kasi.
Okay, verse 15. Ang matitirang buhay sa salot. Opinion ko lang yun ha. Ayaw ko talaga ng ayaw ko ng giyera. Ayaw ko ng gulo. Verse 15. Ang matitirang buhay sa salot mamamatay, ngunit kanilang mga byuda hindi sila tatangisan. Verse 16. Kahit siya makaipon ng malaking kayamanan o kaya magkaroon ng maraming kasuotan. Verse 17, isa man sa mga iyon ay di niya papakinabangan, mapupunta sa matuwid ang lahat niyang kayamanan. Verse 18, sapot lamang ng gagamba ang katulad ng kanyang bahay, parang kubo lamang ng mga aliping bantay. Job chapter 27 verse 19, matutulog ang mayaman, ngunit hanggang doon na lang, pagmulat ng kanyang mata, ari-arian niya ay wala na. Verse 20, mga kasawian ay parang bahang darating, tatangayin ng ipo-ipo pagsapit ng dilim. Verse 21, matinding hanging silangan sa kanya ay tatangay, tuluyan siyang mawawala at di na makikita. Verse 22, patuloy siyang babayuhin ng walang pakundangan. Ang kapangyarihan nito ay sisakapin niyang matakasan. Verse 23, sa bandang huli, hangin ay magagalak, pagkat itong masama tuluyan ng bumagsak. Bukas na itong guys, chapter 28, papuri sa karunungan. Asan yung ballpen natin? For 30 January. First time nating makabasa ng 4 na chapter. Dito lang sa YouTube tayo nakabasa ng 4 na chapter. 24, 25, 26, tsaka 27. Bye everyone. God bless.